Marahil ay sa unang tingin ay aakalain mong isa na naman itong insidente ng pangwa-water cannon sa mga barko ng Pilipinas. Ngunit ito ang joint passing exercise sa Lubang Island sa Negros Occidental sa pagitan ng Philippine Coast Guard at United States Coast Guard. Kasama ang BRP Melchor Aquino ng PCG at ang barko ng US na Cutter Wash. Layo ng joint exercise na ito na paigtingin ng maritime cooperation at interoperability ng dalawang bansa. Ito ay upang magkatuwang na siguruhin ng dalawang bansa ang maritime security at environmental protection. Kasama sa aktibidad ang search and rescue operation, pag-apula ng sunog, medical evacuation at iba pa. Sa kabilang banda, ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, naganap din ng pagpapatrol sa Lubang Island dahil na-monitor nitong kamakailan lang ang isang barko ng Chinese Coast Guard. China Coast Guard vessel that we have monitored is the China Coast Guard 5303. Apparently, it was reported that there is it came close to Lubang Island at a distance of 16 nautical miles. Ngunit ayon umano sa kasalukuyang mga ulat, umalis na ito at patungong Palawan na. Ang Lubang Island ay malapit sa Negros Occidental na sakop pa rin ng exclusive economic zone ng bansa. Kinumpirma din ni Tariela na as of 7 a.m. nitong Miyerkules ay nakaangkla pa rin ang itinuturing na monster ship ng China Coast Guard sa Escoda Shoal. Mahigit 3 buwan na itong namamalagi dito. Dahilan ng China, ito umano ay dahil mayroong itinatayong isla ang Pilipinas na itinanggi naman ng pamahalaan. While we monitor them, we also periodically challenge them over the radio, calling them out and telling them that they are within our exclusive economic zone. Pinabulaanan din ni Tariela ang mga bumabatiko sa transparency ng Administrasyong Marcos sa issue sa West Philippine Sea. Transparency initiative has been one of our most important strategy in the West Philippine Sea. I would like to reiterate our main intention is to educate the Filipino people and to make the Filipino people united against our fight in the West Philippine Sea. Second is to gain international support from the international community. Paggigit pa niya, layon din umano ng isinusulong na transparency ng pamahalaan na panatilihin at malaman ng mga susunod na henerasyon ang ipinaglalaban ng Pilipinas sa teritoryo nito. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network.